Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay at lakas upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Dalangin namin ang mga pagpapala mo sa mga anak mo na patuloy na sumusunod sa iyo na may pasasalamat. Dalangin namin na ingatan mo kami sa aming mga gawain sa araw na ito. Dalangin namin, O Diyos, na pagalingin mo ang mga anak mo may mga karamdaman. Nilayo mo sila sa kapahamakan, bagkus ibalik mo sa kanila ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang iyong mga kaibigan, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa daan, Panginoon, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bagos, proteksyonan mo sila, Panginoon, sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa inyo ang gawain ng iyong iglesia sa araw na ito. Na ikaw, O Diyos, ang siyang manguna upang ang iyong iglesia ay mapalago dito sa mundong ito, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay may pangaral sa hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Ano ba ang kaligtasan, mga kaibigan? Ang pagiging makasalanan ng tao ay lumilikha ng isang problema. Dahil banal ang Diyos, kailangan niyang parusahan ang kasalanan. Ngunit ang Diyos ay mapagmahal din Diyos na hindi niya gustong magdusa ang tao dahil sa kaniyang kasalanan. Nilutas ng Diyos ang problemang ito sa pamagitan ng pagpapadala ng kaniyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, sa mundo. Namatay si Hesukristo sa krus para sa lahat ng kasalanan. Dahil dito maaari nang patawarin ng Diyos ang ating kasalanan at bigyan tayo ng kaligtasan bilang isang libreng kaloob. Inihanda ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat ng tao bilang isang libreng regalo. Namatay si Hesukristo para tayo ay maligtas. Di ba? Namatay si Kristo para tayo ay maligtas. Ayon sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, mga kaibigan, nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. No? Iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman
at muling binuhay sa Espiritu. Namatay si Kristo, mga kaibigan, para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao, walang pinipili si Kristo. Namatay siya para sa lahat ng tao. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Dahil sinasabi sa kasulatan, mga kaibigan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito'y para sa lahat, no? Na sumasampalataya kay Hesukristo. Walang tinatangi ang Diyos. Walang itinatangi. Para sa lahat, no? Namatay si Kristo, mga kaibigan, para sa lahat ng kasalanan, no? Lahat tayo ay nagkasala, no? Namatay siya para sa atin. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli, no? Hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Di ba, mga kaibigan? Napakasarap yan. Babalik ang Diyos hindi upang akuin ang ating mga kasalanan, kundi upang tayo iligtas. Dadalhin niya tayo sa Kanyang kaharian sa langit. At doon tayo magpupuri sa Kanya, ang lahat ng naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pari-pariho ding mga handog. Subalit, ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit, mga kaibigan, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. At iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Namatay si Kristo para sa walang hanggang kaligtasan natin, mga kaibigan. Kaya nga, ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya ay maililigtas niya ng lubusan. Yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamagitan sa kanila. Siya ay hindi natutulad sa ibang mga pinunong saserdote na kailangang maghandog ng mga handog araw-araw. Una, para sa kaniyang mga kasalanan. At pagkatapos ay maghandog sila ng mga handog para sa mga kasalanan ng ibang tao. Sapagkat kanyang ginawa ito ng minsan at magpakailanman. Nang inihandog niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Napakasarap, mga kaibigan, di ba? Kapag tayo ay pinatawad na ng Diyos, no? Kinalimutan niya ang ating mga kasalanan, ang mga kasamaan na nagawa natin. Kasi bago na tayong nilalang, bagong Kristyan, bagong tao na tayo nung nabuhay si Kristo. Di ba? Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Nabuhay si Kristo mula sa mga patay, mga kaibigan. Ang buhay niya ay nagbibigay kaligtasan sa ating lahat.
Nabubuhay siya upang mamagitan para sa atin, no? Sa langit. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, ang mga lumalapit sa Diyos, sa pamagitan niya ay maililigtas niya ng lubusan. Yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamamagitan sa kanila. Kaya mga kapatid, ano pa ba ang hinihintay mo? Lumapit ka na sa Diyos. Hingin mo sa Diyos ang kapatawaran. Magsisi ka kapatid sa iyong mga kasalanan upang ang ating Panginoong Kristo ay mamagitan doon sa langit para tayo'y dalhin niya doon sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Nananahan siya sa puso ng nagtitiwala sa kanya. Yun ang tandaan natin mga kaibigan. Nananahan ang Panginoon sa puso mo kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Sa ayon sa Galatia 2:19 hanggang 20, ako'y namatay na sa kautusan sa pamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamangha-manghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa iyo, kaibigan. Siya ang ating pag-asa, kaibigan. Siya ang ating pag-asa, ang Panginoon ang ating pag-asa, na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Bumalik si Jesucristo sa langit at naghahanda siya roon ng ating tirahan. Napakasarap, no? Bumalik siya sa langit dahil ipaghihanda niya tayo ng ating mga tirahan. Sabi nga sa Juan 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Nang magmamana tayo ng kayamanang di nasisira, mga kaibigan, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa iyo at sa akin.
sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Salamat sa Panginoon sa mga salita na ating napagbulay-bulayan ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang nakikinig at sumunod sa iyong kalooban. Kaya mga kaibigan, ano pa ang hinihintay ninyo? Lumapit tayo sa Panginoon. Magsisisi tayo. No? Idulog natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Di ba ngayon ay atin namang isi-celebrate ang Kwaresma, ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba panahon ng pagninilay-nilay, panahon ng balik loob sa ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi lang taon-taon, hindi habang buhay tayong sumampalataya sa Kanya. Dahil siya lang, minsan lang naman siya naghandog mga kaibigan. Sapat na sa Kanya, sapat na sa atin nang minsan lang manghandog upang tayo'y mailigtas sa Kanyang, sa mga kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy, naghihintay sa atin. Kaya mga kaibigan, lumapit na tayo sa Diyos. Ating idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga pagkakamali, lahat ng ating mga kasalanan. No? Sige po, manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Ngayong umaga, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagawa. Ito man ay nagagawa na o magagawa pa. Sa isip, salita at gawa. Tulungan mo kami, O Diyos, na aming mapagtagumpayan ang mga ito para sa ikaluwalhati ng iyong pangalan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa iyong mga salita at isinabuhay nila, Panginoon. Ingatan mo sila kasama ng kanilang buong sambahayan. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.